ilalim po ng kanyang awa, habag at pagmamahal. At ngayon pong araw na ito, ang ating pagninilay ay may kinalaman pa din sa nakaraan nating topic noong nakaraang Sabado. Mag-quiz po tayong konti. Sino po yung mga nakakaalala ng topic natin last week? Tungkol po ito saan? If you can remember. Ang dami po, isa-isa lang. Hindi po ba tungkol po ito sa Pagiging saan? lingkod, Sa? servant of the Lord. Opo, may kinalaman po sa service. Na pagdating po sa service, hindi po kinakailangan yung magaling lang. Kailangan, hindi lang may gift. Ano yung kailangan? Ano yung hinahanap sa atin? Lovable. Lovable, kindness, peacefulness, gentleness, and what do we call them? The blank of the Holy Spirit. Fruits. The fruit of the Holy Spirit. Maraming salamat po. Kasi po sa ating buhay pananampalataya, hindi po pwede yung magaling ka lang magsalita. Hindi po pwede yung magaganda lang yung mga salitang ginagamit mo. Hindi po pwede yung maganda lang yung uniform mo. Hindi po pwede yung madami ka lang organisasyon. Hindi po pwede yung ang dami-dami mong kilalang mga pare kahit na si Santo Papa, kahit na best friend mo pa. Ang pinakamahalaga yung pakikitungo natin sa ating kapwa-tao. What did Jesus say? The people know that you are my disciple if you will love one another or if you love one another. Sa ating buhay pananampalataya, ang sabi nga ni Mahatma Gandhi, I like your Christ, but I don't like your Christians. Ang sakit nung kanyang sinabi. Kaya lang, kailangan natin yung harapin at kailangan po natin matutunan ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. At ito po ay hindi natatagpuan sa galing lamang. Hindi po ito natatagpuan sa pagdodonate lamang. Ito po ay natatagpuan kung paano natin tratuhin ang isa't isa. Amen po? Naalala po ba ninyo yung mga panahon na kung saan yung mga nagdo-donate ng mga upuan sa simbahan, yung mga makahaba, napansin niyo po na yung kanilang mga pangalan ay nakaukit sa mga upuan? Sino po sa inyo nakapansin nun? Kung mapapansin niyo ho ninyo, higit lalo nung bata ako pagka humawak ako doon sa upuan ng mga simbahan, magaspang kasi may mga ukit. Mr. and Mrs. Miss ganito, Mr. ganito. Alam niyo ho, wala naman hong masama doon. 'Di ba? Naniniwala ho kayo walang masama doon? Pero alam ho ba ninyo na meron akong experience na merong isang nag-donate ng upuan sa simbahan at ang gusto niya 'pag nagsisimba siya, walang ibang uupo doon kundi siya lang. Kaibigan ng lola ko yun. Noong una akala ko okey lang yun kasi siya nagbigay, kasi bata pa ako no'n. Nung bata po kasi ako, member ako ng CWL Junior League So, yung member nun, isang CWL member, mayaman talaga. Nakapag-donate siya talaga ng isang malaking upuan doon. Tapos ang gusto niya kapag nagsisimba siya lang ang nakaupo doon. So, hindi ko yun makakalimutan hanggang sa ako'y nakakilala sa Panginoon at hanggang sa ngayon, awa ng Diyos, mas lalo natin siyang naunawaan at ang kanyang kalooban. Ngayon ko naisip na wala namang mali na mag-donate ng upuan. Hindi rin naman masama yung ipalagay yung pangalan sa upuan. Pero yung itaboy mo yung mga taong gustong umupo doon sa upuan na i-donate mo, sa palagay ko po, hindi ko yun kayang unawain. Kasi tayo po ay mga lingkod at ang lingkod ng Panginoon ay nangunguna pagdating sa pagbibigay ng respeto. Ang tunay na lingkod ng Panginoon, ang isang taong may tunay na pananampalataya, hindi kung ano-ano ang inuungkat. Hindi interesado sa baho ng buhay ng may buhay.
Ang interes ho natin, makatulong bumuo. Ang interes ho natin, makatulong kahit papaano. Ang interes po natin, kahit sa pinakamaliit na kabutihang pwede nating gawin, magbigay tayo ng halimbawa. At ang pinaka-interes po natin, ituring kahit na ang mga makasalanan bilang tao. Irespeto ang isa't isa. Kaya ang pambungad po na imbitasyon na munting pagninilay na ito, the real score, 1 Corinthians chapter 13 verse 13, but the greatest of these is love, ang sabi ni St. Paul. Ang pinakamahalaga, pagmamahal. Bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo po ay Kanyang iniligtas sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal at patuloy na binibiyayaan sa pamamagitan ng Kanyang pag-ibig. Kaya malapat lamang po na alalahanin natin na ang totoong score natin sa langit, hindi po paramihan ng mga material na bagay na naipundar, kundi paramihan ng pagpapakita ng magandang pakikitungo sa ating kapwa. At yan po ang patuloy nating tutunghayan. You know why I've been praying? Siguro iniisip niyo, paano ba hinahanda ni Angelica yung mga talk niya? Paano ba niya malalaman kung ano yung magiging topic niya? Yan po idinudulog natin sa Panginoon. And we are very open kahit na meron tayong hinandang PowerPoint. Bandang huli, pag tinanong mo si Lord, ano po bang pwedeng o dapat pag-usapan? And then He will say in your heart and in your mind kung ano ang napapanahon. Kasi po ang simbahan, ang lingkod, kinakailangan marunong tumugon sa kasalukuyang panahon. So sa kasalukuyang panahon, ang isa sa mga pinaka-problema natin ay mga bashers. Social media. Pakikialam sa buhay ng may buhay. Pagpasok sa mga usapin na kinakailangan tayo ang nangunguna sa pagbubuwag. At higit sa lahat, kinakailangan tayo ang manguna sa pagbibigay ng karangalan sa isa't isa. Dahil ito ang tunay na score na pinagbabasihan ng ating pananampalataya. Tunghayan po natin. In John chapter 13, verses 34 to 35, ang bagong utos. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. What a beautiful message, my dear brothers and sisters. Alam ho ninyo, bago pa nauso yung mga online prayer meeting, lahat siguro ho kayo ay may experience na dun sa face-to-face na mga prayer meeting, ano? And minsan nakakalungkot kasi ang nagiging basihan ng tagumpay ng isang community, paramihan ng miyembro, pagandahan ng mga seminar, pagandahan ng mga halls, paramihan ng mga activity, but there is one thing that is missing in the equation. At ano yun? Yung makitungo tayo sa isa't isa ng may pagmamahal, sapagkat ito ang bagong utos na ibinibigay sa atin ng Panginoon. This is not a suggestion, hindi po ito suggestion lang. Ito po ay utos. At kapag ito ay utos, kinakailangan, ito po ay sinusunod. At ang utos sa atin ng Panginoon ay magmahalan kung paano niya tayong minahal. Leading in honor. In Romans chapter 12 verse 9 to 10, I have to deliver this to you in the English translation kasi ho ito ay napakaganda ng interpretasyon, ano? Don't just pretend to love others. Really love them. Huwag lang kayong magkunwari na mahal nyo ang isa't isa. Mahalin nyo talaga. Hate what is wrong. Hold tightly to what is good.
Love one another with brotherly affection out